I believe binudget ng araw na yan, 19 million pesos. Magandang araw mga kababayan, nilabas naman ni Maharlika ngayon ang ebidensya na umano'y nagpapakita na talagang bumabayad umano ang administrasyong Marcos sa mga ilang trolls para atakihin ang mga kritiko. At isa umano mga kababayan po natin sa inatake nga ay itong si Maharlika at ginurgur nga umano ang ilan sa kanyang mga Facebook account at Facebook page para manahimik ito. Ang pinagtataka nga lang na mga viewers po ni Maharlika, bakit pinagagastusan ng administrasyong Marcos itong mga kritiko? Bakit hindi na lang nila i-promote itong si Pangulong Marcos at ipagmalaki ang mga proyekto na natapos na o yung mga malalaking proyekto na ngayon ay pilit na sinusulong ng administrasyong Marcos? Bakit umano kailangan mag-atake ng mga ordinaryong mamayan at sinasahuran, ito po mga kababayan po natin, sinasahuran mula sa kaban ng taong bayan para patahimikin ang isang kritiko na napapansin ang kapalpakan ng gobyernong ito umano mga kababayan po natin. At ayon nga kay Maharlika, itong si Kuting umano ay gumagawa talaga ng paraan para manahimik ang mga kritiko. Hindi kagaya umano ni dating Pangulong Digong na ang kritiko ay welcome na welcome at hinahayaan kahit ano pang pambabatikos ang kanilang ginagawa. Jutang Ginemes na gobyernong pinagluloko kayo. Alright? Yung MOU na pinakita ko sa inyo, ginastusan nila yon, pera ninyo. Milyon-milyon. Ang unang nilabas nila dyan, I believe, binudget ng araw na yan, 19 million pesos. Maliit lang yun, barya lang, pero that's your money, 19 million. Ngayon, mga kababayan. So, tingnan nyo 19 million, barya lang umano yan para sa kanila. Pero sa ating mga ordinaryo, nako po, kailan kaya tayo magkaroon ng milyon? Nako po, mga kababayan lang talaga. Okay. Ang aking babasahin sa mga susunod na panahon, okay? Walang iba, ay yung kanilang Assistant Secretary, Patricia Martin. Itong Assistant Secretary ng Presidential Communications, ito po ay inaatasan ni from Lisa Tanas to Jotok Cheloy from Lisa Tanas. Si Kuting kasi tamad. Si Lisa lahat ang nagtatrabaho ng pangdorobo sa inyo. Diba? Although alam ni Kuting yan, mga tao ni Kuting yan. So, from Kuting, from Marcos Jr. to Lisa Tanas, to Jotok Cheloy, to Bukangkang, to Patricia Martin. It just so happen na itong papakita natin. Okay, pakita natin ito yung kanyang siya ay Digital Media Communications of under Presidential Communications. Yan siya, di ba? O, yan yung pangalan ng hitad. Okay, ito yung kanyang FESLAC. FESLAC ni Bigatla. Okay, ni Bigatla. Ikaw, Bigatla. Okay, tapos ito yung kanyang convo. Papakita ko lang sa inyo to show you proof that Maharlika is in the right mind, is in the right place, and fighting for what is right. Right information, bonggang-bongga. Ito, Patricia, nakita mo yan? Okay, wait. Okay. Ayan, Patricia Martin, did you see that? Okay. Yan lang papakita ko sa inyo. Usapan dito ay attach. May kausap siya na isang dugyot. So, ino yung mga kababayan po natin. Itong si Patricia Martin umano ay isa nga po sa taga-PCO at siya umano ay yung mga nagre-recruit ng mga trolls para pabagsakin ang mga vlogger o kahit sino mang ordinaryong mamamayan. Magkomento ka ng negatibo, ikaw ay magiging kritiko sa administrasyon, ikaw umano ay iti-take down. So, kaya sabi ng ilang mga malalaking vlogger, ganito na ba talaga kadesperado ang administrasyong Marcos umano na kahit pa mga kritiko ay pinagpapatulan? Bakit hindi na lang umano ay ipopromote ang mga proyekto o kung anuman ang na-achieve ng administrasyong ito? Sa palagay ko yan ang dapat gawin mga kababayan po natin. Hindi dapat i-counter, kaya nito si Maharlika, hindi siya dapat i-counter ng administrasyon o ng PCO. Dapat ay maggawa din sila ng mga mag-recruit din sila ng mga vlogger na sinasabi ni Maharlika na ngayon ay na-expose niya na bayaran para i-promote kung ano yung mga na-achieve ng administrasyon at hindi na siya dapat ang papatulan. Kasi ang napapansin po natin, kaya lalong lumalakas itong si Maharlika, mas dumadami ang views. Kasi kung titingnan po natin, 50% po ng nanonood sa kanya ng mga silent viewers, ito po yung mga taga-suporta ni Pangulong Marcos at ni Tambaloslos.
Tinitingnan nila yung mga expose ni Maharlika. Pagkatapos niyan ay ika-counter attack nila at tirahin si Maharlika ng personal na atake. At ito na nga po ay gusto nila kasuhan umano itong si Maharlika. At nagtagumpay naman sila dahil nakasuhan itong si Maharlika diyan sa Amerika ng dalawang fashion designer ata na umano ay kasabwat din ni Lisa Marcos. Anyway, yan po yung allegation, hindi galing sa atin. Yan po ay galing din kay Maharlika. Social climber na mga dugyot na nagpapanggap na sila ay hindi bayad, pero bayad. At lumalamon sila. Sumusweldo. Itong mga kausap, itong this time, isa lang kausap niya. Pero isa lamang ito sa binabayaran ng presidential communication, ng buwaka ng inang gobyernong ito na nagre-range siya sa 150,000 to 250,000 pesos a month just for a single person na binabayaran ng gobyerno gamit ang hard-earned money, taxpayers' money, kaya nagawa. So, ang laki ng sahod nila, no? Para maging trolls lang at mag-aatake. Grabe. Windang-windang, nagka-leche-leche kayo. Dito sa convo na ito, mga palangga, ang sinabi ng kausap niya, mamaya you can roll out. Later, you will know siguro kung sino tong kausap niya. Putol, sabi niya dito, who is this, sabi niya, and fighting it legally, OR have this taken down. I mean, this is not really just about me. All of the many SOCMED people, this account is attacking. So yung kausap niya, pinag-usapan nila yung mga pag-aatake ng account. Okay, tsaka pag-aatake din sa kanila. Ang sabi dito sa message, that's the thing about social media. These people, ito nagsasalita si Patricia Martin, Assistant Secretary ng Presidential Communications. That's the thing about SOCMED. These people, sila Sas, baby girl, Sas Rogando, mention ka dito, sila Sas, Maharlika, etc. They are attacking FL Lam and speaker who are public figures. Pakita ko na muna ito ng part na to. Yan. Okay? Basahin natin. That's the thing about, this is PC Presidential Communications. We address them Presidential Communications. Okay? Kasi, lahat sila dito damay. That's the thing about social media. These people, sila Sas, Maharlika, etc. They're attacking FLM and speaker who are public figures. We don't have laws protecting them from social media. As much as we want to file a case, walang case na pwedeng i-file. Anong ibig sabihin nito? Imbis na magtrabaho itong mga jutang ginimis at i-promote nila si Marcos Jr., they're spending millions of millions money to what? To take down my page, Sas and Maharlika. Pero ako, hindi ko na na-recover yung page ko. Later on, punta tayo dan. Sabi ng kausap niya dito na Ensimada at Dugyot Vlogger, this is a hangover from the tree lighting. This, by the way, this message, Christmas pa to. Pasko pa to. Ito yung bago nila i-take down ang ating page na dalawa na may total of, combined 1.2 million followers. Pero it's okay. Okay, kahit na tinake down nila yon, nandito pa rin naman yung Anga Bells, so hindi pa nila na-take down. Sabi ng kausap niya, this is a hangover from the tree lighting to the Christmas party to now that is rolling. It's really up to PCO. Okay? Ito ang kausap niya, Dugyot. It's really up to PCO if there is any SOCMED welfare outside of what I am doing. Okay? If there is, pero kasi may mga nangihingi. Okay, may mga nangihingi na mga dugyot na mga tulong. May sakit yata. So ito talaga mga kababayan po natin, kaya nasasabi ng isang political analyst na legit itong mga pinapakitang ebidensya at impormasyon ni Maharlika. Kasi kung titingnan nyo ito ay private group conversation. Pero bakit mayroong kopya si Maharlika? Paano nangyari yan, mga kababayan? Ng salary sa mga tao para itama ang fake news. Salary coming from the government. Bakit may salary ang mga trolls? Nasa batas ba na bigyan ng sweldo ang mga trolls ng presidential communications galing sa pera ninyo? Kayo ang humusga. Sabi ko sa inyo, kahit galit kayo sa pagbumuka ko, kahit minura nyo ako noon, pwede nyo pa rin ako murahin. I don't give a damn, but you have to focus sa ginagawa ng gobyerno ninyo. I'm paying salaries to people to correct fake news. The PCSO is sending to me via briefer every day. So, ibig sabihin, yung mga kapalpakan ng PCSO, ay ng PCO, Presidential Communications, mga palangga, itong taong ito,
nakausap ni Martin, okay, ay nagbabayad ng trolls. No wonder kapag si Maharlika ay bumuga ang bibig, the next, mamaya Maharlika na naman, to attack Maharlika, Maharlika. Bakit hindi nila i-present yung mga kabutihan kung meron, which is wala, na ginawa ni Marcos Jr. Kaya magtataka kayo, tuwing magpasabog tayo dito ng bonggang-bongga, the next day yung kanilang mga dugyot, si Maharlika na ang topic. Hindi sila, ayaw nilang mag-topic ng ginagawa ni Kuting. Bakit ako? By the way, kumbaga kung gusto yung sabi ko, kung gustong pabanguhin ni Lisa ang kanilang kaahasang gobyerno, bakit dapat ni-ignore niyo si Maharlika? Kasi whether, sabi nga nila, whether good or bad publicity, it's still publicity. So ako pa rin ang nasa isip ng mga jutang ginimis na dugyot kasi they are bayan. Okay, sunod natin. Sabi ni Patricia, mga palangga, ito, if you don't, sabi niya, if you don't answer, I will just assume. Sabi niya, if you don't answer, I will just assume that Emerald Ridaw, that Patricia Martin and Emerald Ridaw are shaking fake news to blogger to sabotage the what? Yung kausap niya to, hindi, iba pala to. Ito to. Sabi niya dito. Okay, ito sabi niya. The best we can do, anong pagkasunod-sunod dito? The best we can do is file a report. Yeah, and hope to God they got their account suspended. Tapos sabi nitong kausap niya pala ito, let's do that then. Gawin natin. We are doing that. But again, it's still up to the platform guidelines. So meaning, itong presidential communications ang nag-report sa page ko, sa page si SAS, which is nabalik, para ma-take down. See, ginamit nila, inabuso nila ang, ang power ng gobyerno para i-take down ang mga kritiko. It's the same thing na ginagawa sa SMNI na inabuso nila ang power nila sa pagkipagsabuatan dito sa Congress para i-shut down ang SMNI. So, yan na nga po, malinaw itong mga pinapakita ni Maharlika na mga chat. So, mamaya, labas natin siguro dyan sa dulo. Itong mga konbo kung paano nila take down, ang kanilang ginawang plano para tuluyin nga ma-take down itong mga pages at mga account nitong mga nagsasalita ng negatibo o sabihin natin katotohanan na kapalpakan ng administrasyon. So, kawawa naman po, dahil mukhang ginugurgor itong mga nagsasalita at nawala na yung demokrasya kung ganito ang paraan na kanilang ginagawa, mga kababayan po natin. Kung tutuusin, mga kababayan po natin, itong mga kritiko ay maganda rin para sa ating ordinaryong mamayan. Kasi unang-una, nakikita natin kung ano po yung kapalpakan ng administrasyon. At sa administrasyon naman, actually, nakakatulong yung kritiko Kasi makokorek nila kung anong kamalian sa kanilang mga strategiya, plano. Kasi minsan, although matalino sila, pero syempre, may mga mas matalino pa na mga taong bayan, ordinaryong Pilipino, nakikita ang kapalpakan na kung papakinggan lang sana at titingnan, i-analyze po nila, posibleng magamit nila para sa pagtama ng kanilang kapalpakan. Tama po ba? May sinasabi silang pangalan dito, Carla Cruz. Baka yun naman ang karinig dyan. Basahin ko na lang. Sabi ng PCO, I have people who know Carla Cruz, but she's not employed by the government. So I can't have her fired anymore. So nagpa-fire sila ng mga tao. Tignan mo, mga palangga. I have people who know Carla Cruz, but she's not employed by the government. So I can't have her fired anymore. So nagpa-fire. Kaya no wonder, ang third floor, pinagpa-fire kayo. Kasi ang presidential communications, ang mga kasabwat ni Lisa ay nagpa-fire ng tao kapag hindi nila gusto, kapag trip-trip nila, or ayaw umayon sa kanila. So dito napupunta ang pera ng bayan, million, pakicheck nga kung ilang million ang budget for 2024 ng presidential communications just to attack us, to attack SMNI, to attack you dito sa ebidensyang ito. Okay? Sabi ng kausap niya, let's start with that. Okay? This account has been maligning FL, Lam, and Speaker. I told you, ang partner talaga si Tambalisa. Parang wala nga silang care kay Kuting dito sa conversation natin. Kasi ang target ng usapan ay protektahan si Lisa Tanas at si Romualdez. Okay? Sabi ng dugyot, do we have monitoring? I need help either finding out who this is and fighting it legally or have this taken down. So, taken down. Gusto talaga nila ipa-take down lahat ng kritiko. So, pag napikon sila, titignan nila kung anong pwedeng case, kung anong maifile nila ng kaso, kung hindi naman, kung wala namang legal basis na pwedeng file ng kaso based on sa unang conversation, ipapa-take down nila gamit ang gobyerno.
Gamit So, napakasakit lang po ano, mga kababayan po natin para sa ating ordinaryong mga taxpayer kung saan ang pera po natin ay ginagamit din pag-a-attack sa mga ordinaryong Pilipino na nagsasalita kontra sa mga kapalpakan. Hindi naman ibig sabihin kasi pag nagsasalita ka ng kapalpakan, kinikritik natin yung kapalpakan ng gobyerno o yung administrasyon ni Pangulong Marcos, hindi ibig sabihin ay anti-government ka na. Hindi ibig sabihin ay kinukontra mo na ang mga pulisiya ng ating gobyerno. Hindi naman po ganoon, mga kababayan po natin. Kasi karapatan ng bawat Pilipino, karapatan ng bawat citizen ng bansang ito na magsalita kung ano man ang nakitang kapalpakan na sana ay matama ng gobyernong ito, ng administrasyong ito dahil sila yung gumagawa sila yung pwede lamang magtama ng kanilang kapalpakan dahil sila yung nandyan sa pwesto So ngayon, itong mga sinasabi ni Maharlika, mga kababayan po natin, napakalinaw po dahil nilabas niya na nga ang ebidensya, napakalinaw na may nangyayaring bayaran sa mga trolls. Malinaw na may mga trolls talaga na binabayaran para lang mag-report at mag-take down ng iba't ibang pages na kontra sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So isang umano na biktima ay itong si Maharlika. At marami pa po ang mga trolls ngayon na kung magsalita, akala mo ang talitalino, pag sinilip mo yung mga pages po, mga kababayan po natin, naku po, blanco, walang laman. Kung hindi walang laman ay nakalaka ang kanilang profiles dahil ayaw nila magpakilala, ayaw nila malaman ang kanilang tunay na identity dahil ika nga sila ay bayad para sa pag-atake ng kahit sino man na Pilipino na magsalita kontra o pabor sa mga kritiko ng administrasyon ito. Mga kababayan, nagustuhan nyo ba ang video ito? At kung kayo po ay may sariling komento at opinion patungkol sa ating topic ngayon at reaksyon, i-comment na po sa ating comment section. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, mag-follow sa ating mga social media platform. Maraming salamat po hanggang sa muli, mga kababayan po natin. Tandaan nyo po, hindi ibig sabihin kapag ikaw ay isang kritiko o nagsasalita ng mga negatibo at kapalpakan ng administrasyon o ng gobyernong ito, hindi ibig sabihin ay ikaw ay hindi mo na sinusuportahan ng gobyerno. Suportado natin ang gobyerno kahit sino pa man ang namumuno, basta't nasa tama lang po. Maraming salamat.